nga pinanggada ko mga kaigsunan malipay na usab nga pagpakiguban kaniyong tanan karon ning langyugto no usab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios ganan ay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga naplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang suhito nagkanayon, The Lord Hears and Delivers. Ang Dios nagapaminaw o nagaluwas. First quarter, lesson number 4, mga pinangga ko mga kaigsunan. Pero sa di pa ta mo padayon sa unahan, padayon ako ipabalo kaninyo nga karong adlawng igpapahulay o sa ka-fellowship nga paghimuon tinhi sa Seventh-day Adventist Church Datagan, Pagadian City, tinhi mismo sa simbahan sa Datagan, Mahigala, Pagadian City. Okay, gidapit ang tanan sa pagtambong. God bless you. O magkita-kita ang tanan mga kapamilya, kaigsunan, kahigalaan sa maong fellowship. O gimunusab dinhi sa Makambol, dakbayan sa Mati, mga higala, usa ka another fellowship nga pagahimuon. Makambol, bagong simbahan nga gitukod mga higala. So magkita-kita ang tanan dinhi sa maong dapit, ang Ginoo magpanalangin kaniyong tanan, ang Dios magauban kanunay. Sa pagpadayon mga pinanggana ko mga kapamilya atong dapito ng presensya sa Dios sa pagpakiguban kanato sa atong pagtuon sa pulong sa Dios may tungod sa balaang kasulatan nga ato ang gitun-an sa tibuok semana. Agig review mga pinangga ko mga kaigsunan sa pagsugod atong dapito na matawag sa kaninyo alang sa pagampo. Magampo ta kaigsunan. Dalaygon og balaan na mo nga Diyos nga na ikaw sa mga langit, salamat tamahan sa panalangin sa pakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy sa tanang mga nagpaminaw. Hinaot tamahan ikaw magabendisyon, ikaw magahata og dugang kaligon kadasig sa tanang mga nagpaminaw, may panglawas og kaalam nga langit nun aron masabtan imong pulong og amo kining makinabuhian kada adlaw samtang magpaabot kami sa imong pagbalik. Panalangin in taon ang tanang mga GDL congregation leaders, mga Sabbath School class members sa tibok naong sa yuta katawhan nimo nga nagapahulay nagasaulog sa adlaw igpapahulay sa pag-alagad ug pagsimba kadimo. Panalangin po rin taon na mahan ang tanang mga supporters, mga donors sa LCM, the Loud Cry Ministries na ining programa o gimunusab ang tanang mga kawani ng istasyon o mga equipments ni ining maong istasyon nga dina-play kini nga broadcast ikaw magapanalangin punta kadila. Gimunusab sa tanan nga nimong mga magbubuhat sa tibok ng sayuta ay lalo sa imuhang pagdumala sa General Conference of the Seventh-day Adventist Church ikaw magapanalangin o ikaw magapasaylo ka na o magahiusa ka na mo. Salamat naman sa pagtubag mo ka na mo kining tanan na magitugyan kanimo ginauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga kong kaigsunan, parayon ta og The Lord Hears and Delivers. Ang Dios nagapamati, nagapaminaw og nagaluwas. Ang atong memory text makita nato kini sa Salmo kapitulo 34 bersikulo 17 matud pa, The righteous cry out and the Lord hears them, He delivers them from all their troubles. Matod pa ang mga matarong nihilak, ni ampo, ni singgit ngadto kaniya, nagayog panabang ug ang Dios nagatabang, nagapaminaw kanila ug ang Dios nagaluwas kanila gikan sa ilang mga kasakit o sa ilang mga kalisdanan. Ato masabtan nga sa makanunayon ngadto batag karon ug unya ang kamatuoran may tungod sa pagkagamhanan, pagkakusgan, mahigugmaon sa atong Dios nga may naglalang, nagasustain sa tibuok universo, ginapadayag ang iyang kaugalingon isip usa ka personal nga Dios sa tanan nga mga lumulupyo nining kalibutana og siya ang nagauna sa pag-sustain, pag-establish og relationship kauban ngadto kanimo og kanatong tanan. Ang Dios mga higala suod siya sa mga linalang, suod siya kanimo. Although ang Dios usa kagamhanan, bantugan, tibuok universo, ilalom siyang pagbuot o gani matod pa sa pinulungan sa mga salmista, He has established His throne in heaven. Iyang gipabarog ang iyahang gingharian diha sa ibabaw sa kalangitan o gani matod pa sa Salmo 68:4 anaa siya nagsakay sa mga panganod. Pero ang nakanindot mga higala, He is very close to us. He is very close to us according to Psalms 145 verse 18. He is very near to all who call upon Him, to all who call upon His name.
in Him in truth. Sa iyang ngalan, diha sa iyang kamatuuran, mga kaigsunan, kung magasangpit kaniya, He is very close. Malingon, how great is God, yet small to live within my heart. Okay. Ang Dios gamhanan, bantugan, hilabihan kadako. Ang Dios greater than even the greatest universe sa kawanangan, mga higala. But He is very small to live in my heart. So, walay pagduda ang mga salmista, nagsulat sila emphasizing, telling how God is very caring sa matag usa kanimo ug kanako. So we should remember nga ang Dios maga-response, ang Dios maga-responde, mga higala, sa atong mga panawagan. God is very near. He is just a prayer away from you. A prayer away from you. Ingon ana ang atong Dios kaduol kanato. Busa, ang Lord, ang Ginoo, mga higala, dili siya layo nga wala lang siya pagpakialam kanimo kanako. No, that's wrong. That's a wrong concept nga ipasagdan lang kaniya, ihana lang kang gitugyan tanan, bahala marka, bahala kada sa imong kinabuhi. No, God is working with you. God is holding your hands, guiding you in the path of righteousness. Okay? Ang Dios nagapaminaw kanimo. Siya nagabuhat para sa atong behalf. The closer we get to Him, the greater work will He do to us. Ang mga salmista nagsulat alang sa matag usa kanato to build and create trust in our heart to the Lord. We are not alone even in our difficult times. Wala ta mag-inusara bisan sa atong mga malisod nga panahon, do na tay Dios nga atong kadangpan. Busa nini nga semana atong gitun-an that the Lord knows. Psalms 139. Kailan siya nimo kabalo siya tanan. The Lord cares. Ang Dios nagapangga. Psalms 121. The Lord defends. Wow. Psalms 17. The Lord delivers. Ang Dios nagaluwas. Psalms 114. And the final thing is, the Lord hears and saves. Ang Dios nagapamati, nagapaminaw, o nagaluwas siya kanimo. Naunahon nato mga higala kinigingon, the Lord knows. Unsa man nga ang Dios nakaila kanimo, nakahibalo siya kanimo. Kabaila siya nimo by name. Yes. Kaila siya nako nga Israel Villaver ko, ikaw po kailahan po kaniya by name. Sa Salmo 139 versikulo 1, O Lord, thou hast searched me and known me. O Ginoo, ikaw nakaila kanako og nagasusi kanako. Mao na si David iyang gisulat, mga kaigsunan, aware siya sa kinatibuk ang kinabuhi, transparent at tubangan sa Ginoo, walay matago. Kaya ingon pa salmista David, bisan pag mo tago siya sa ilawom sa yuta, thou art there. Bato siya sa ilawom sa tubig, thou art there. Bisan pag mulburata siya, bulay sa kabuntagon, you are there. Besag asa, God is there. Mulingkod man siya, mulakaw man siya, muhigda man siya, God is there. So you can meet God wherever you go, because God is in every place. Ang Dios na sa tanang panahon. Bauna ang ginasulti ni salmista David, bisan paganit sa darkest place nga dito gilalang si salmista David, dito sa taguangkan siyang ginikanan, God was there. Mo'y nag-umol kaniya. That's why matod pa niya, I am fearfully and wonderfully made. Imuhang ginit ang akuang mga cells dito sa taguangkan sa akuang mama. So iyan ang munay kasi natian ni David, mga kaigsunan. So ang tanan, bisan pag imong mga kabukugan, imuhang mga ugat, imuhang mga nerves, imong mga cellula sa imong lawas, nakita na sa Ginoo tanan, under control na sa Ginoo tanan, nakita na. Although ihaman po nang gi-entrust sa to, there are many things also nga gi-entrust sa Ginoo sa to, like the freedom of choice, freedom to take good care of our body, to make decisions. So iyan ang gipang live to us. So it is doon ay mga consequence po, mga wrong consequence ato, mga wrong decisions. Okay? So, ingon ana po na nagakahitabo. Ang kaalam sa Dios, mga kaigsunan, gipaila sa mga salmista nga hilabihan kadako o hilabihan kabantugan. Nga takos siyang pagasaligan. That is the wonderful truth. Mao ni dako kayo nga kahibulungan kamaturan nga ang Dios nakaila kanimo intimately. Very intimate, mga kaigsunan. Intimate sama sa kasuod, sa bana o kasawa kasuod, ang pagkaila sa Dios kanimo ug kanako. This is not to scare you. This is not to scare you. Dili kay hadlokon kita, mga kaigsunan, but instead this is to drive us into the loving arms of Jesus Christ. Mao ni ang pamaagi nga iyahatang dadon ngadto sa iyahang mahigugmaong bukton ni Jesus Christ.
sa pagkahibalo nga He is very close to us. Kanang iyang gugma mga kaigsunan nga iyang giula dito sa Kalbaryo sa krus, iyang gidemonstrate ang gugma dito sa krus, pinaagi siyang kamatayon o pagpaagas iyang dugo nga pinaagi sa pagtuod diha kang Kristo. Atong mabatnan ang pagkamatarong o kining pagkamatarong gikan sa Dios sa iyang kaugalingon, mauni ang magaluwas kanato. Ang presensya sa Dios gina-highlight mga kaigsunan nga nagakabot kanimo kanako bisan pa sa lubnganan, bisan pa sa kangitngit, bisan pa sa kamatayon, ang kamot sa Dios nagakabot diha kanimo. Sumala pa sa Salmo 139 versikulo 8, if I go to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. Wato kog langit na ka dito, wato pugos lubnganan naa po ka dito. Wa kay di ka kasibat mga kigsunog asa. God is anywhere. Matod pa ni Salmista David sa versikulo 11 ug 12, if I say, surely the darkness will hide me and the light become night around me. Even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. So, walay kangit-ngit. Magtago ko sa kangit-ngit na ka kay para nimo ang kangit-ngit hayag ra gyapon. Makit-an ra gyapon nimo. So kini nga mga dapit ambot pasabot ni Salmista David. Bisag asa ta mga to. Bisag unsa may tabot sa atong kinabuhi. No matter what or come what may, God is still there. God will never depart from us. Sometimes kita lang ang mobiya sa Ginoo. Ang iyang presensya mga kigsunan murag kanang dagang sa pako sa himungaan nga nagakolek kanatong tanan nga gusto taniyang tapukon diha ilalom siya mga pako. Ingon ana ang ginahimo sa ang gugma sa Dios alang kanimo og kanako. Now the Lord cares. Ang Dios amuma, nagaalima, nagapangga kanimo. Sumala pa sa Salmo 121 versikulo 7, the Lord shall preserve thee from all evil, and He shall preserve thy soul. Ang Dios magapreserba kanimo gikan sa pagkadautan, gikan sa mga dautan, o magapreserba siya sa imong kalag, no matter how desperate your situation is. Bisag unsa pa ka desperado sa imong sitwasyon, sa atong mga pag-ampo, Salmo 131 ug 2, the Lord will listen. The Lord hears our prayers. When we cry out, yes. Kung musinggit ta, mangayo tagpanabang, yes. He will act on our behalf. Sumala sa pa sa kapitulo 9 versikulo 10, the Lord will act on our behalf. There is hope for everyone who seeks the Lord's favor. Dunay paglaom sa matag usa nga diin nagapangita sa panabang sa atong Dios. Number 1, atong maaninaw mga kaigsunan nga we need to celebrate God's power. We need to celebrate God's concern, God's love to us. Sa Salmo 121, gideclare gyud tanan one by one, gipasabot gyud nato gikan sa bersikulo 3, bersikulo 4, bersikulo 5 ug 6, bersikulo 7 ug bersikulo 8, gipasabot gyud tanan ang description nga ang Dios mutabang gyud kanato sa panahon sa atong mga kalisdanan kung musangpit kita kaniya. Bersikulo 3, He will not allow us to slip on the path of life. Dili siya motugot nga maligas ang atong mga tiil gikan sa dalan sa kinabuhi. Bersikulo 4, He constantly watches over us. Kanunay siyang nagabantay kanato. He gives us, bersikulo 5 ug 6, He gives us physical and spiritual refuge. Nagahatag siya kanato og lawasnon og kalagnon nga panalipod. Bersikulo 7, He is always at our side to defend us. Pagkanindot mga kaigsunan. Bahalag unsay may tabos ng kinabuhi, wa tay angeng kabalakan kay nganuman, the Lord is willing to protect us. Bersikulo 8, He will take care of us at all times and in all places. Ihatang ampingan sa tanang mga panahon o sa tanang mga dapit. So, ang ato dinhi karon mga kaigsunan, in times of difficulty, don't lose hope. Let's ask help from God. Bisan patag naata sa mga dagko kay problema nga atong ginatubang, muluhod ta mangayo tag panabang sa Ginoo. Bisan pag naata sa karuhay sa atong kinabuhi, luhod gihapon ta mangayo tag panabang sa Ginoo nga di ta mayabag sa mga panalangin nga gihatag kanato. Bisan pa sa mga naata sa pangagamhanan, pangatungdanan, nindot ang atong kahimtang atong position, still we need to kneel and pray mangayo tag panabang sa Ginoo. Sa atong mga pamilya,
sa atong panimalay, we need to ask help from the Lord. So, abi nimo mga kaigsunan, kini nga itong mga ginikanan, mga igsuon, mga parente, mga kaigalan, yes, when we ask help from them, makatabang man sila, oo, but sometimes they fail us, and not only sometimes, but many times. But there is only one who never fails. Doon ay usa ka magbubuhat nga dili gyud siya mapakyas whenever we call him his help to us. Matod pa sa Salmo 121 versikulo 2 sa King James Version, my help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Nangutana sa Salmista David, asa ba ni gikan ang ako ang panabang? Ang akong panabang, matod pa niya, gikan sa Dios, gikan sa taas mga higalag kaigsunan. Asa gikan ang imong mga bahandi, asa gikan imong panalangin, asa gikan imong gininhawa, asa gikan imong kinabuhi, asa gikan imong panglawas, tanan gikan sa Dios. Ang protection tanan pagiya gikan sa Dios, and he will never fail you. Jesus never fails. Not only that the Lord cares, the Lord defends. Ang Dios mo depensa, mga kaigsunan. The Lord defends. Mudipinsa ang Dios. Matod pa sa Salmo 17 versikulo 8, keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings. Himu akong mansana sa imong mga pananaw, sa ito palangga, minahal, love gyud ka sa Ginoo sa iya pananaw. Tagui ko sa anino sa imong mga dagang sa imong pako. Kanang pagkasultihan na sa Salmo 17:1 hangtod sa 5, masabtan nimo that there is confidence. And we need to trust. In life, there is confidence if we are consistent with what God expects from Him. Ang Dios, mga kaigsunan, nagpaabot siya nimo unsa imong expectation sa iya. Do you expect Him to help you? Yes, He will be there. When you expect, you need to ask. Kung nag-expect ka nga ang Ginoo, kung nagtuo ka nga ang Ginoo, because when you expect, meaning you believe. Kung na kay pagtuo nga ang Dios motabang kanimo, you ask Him. You come to Him. Ang mga salmista, mga kaigsunan, nagagamit sila mga metaphors. Samaan ng apple of the eye, meaning gugma, palangga gyud ka sa Ginoo. Gimahal gyud ka sa Ginoo. Apple of the eye. Dagang sa pako. But pasabot ni ana. So try to imagine the birds. Kung dunay mo attack sa iyahang mga piso o sa iyang buhaton, iyahang kupugan, iyahang tabunan, habulan ang iyang mga anak, mga higalag kaigsunan para dili madagmalan sa attacker. So God is about to defend us. God is always to defend us. He will cover you with His feathers. Salmo 91:4, the Lord will protect you gamit yung dagang sa mga pako, and under His wings you will be safe. Nabitay awit ka nagkanay under His wings I am safely abiding. Yes, I feel it. I can relate it. That God is protecting me, protecting you and me and every one of us under His wings. Yes, ma-feel na nako, mga kaigsunan. Doon na po siya gitawag og military language ang mga salmista. May tungod sa how God will protect and defend you. Matod pa sa Salmo 91 versikulo 4, it will be your shield and your bulwark. Basta lagi. Kanang shield, taming, protection, bulwark, fortress, taguanan, mga kaigsunan. Mahimo siyang taguanan, kuta, mga higala, nga walay makabungkag, walay makadasmag nga mga kaaway sa imuhang dapit. Napagi siya another metaphor gagigamit kining shelter. Shelter, the shadow, the castle, the right hand. Tanawa ra ninyo ng Salmo 91, 1 hangtod sa 2, 17 hangtod sa 7, 8, matod pa thousands, 10,000s on your side and 1,000 on your right side, but it cannot come nigh to you. Napulo kalibo si pikas kilid, usa kalibo si mong tuong kamot, pero di gyapon makaabot kanimo. So, that is, mga metaphors na sila, metaphors mga higalabot pasabot, mga pasumbingay ka na sila, nga aron dali na to masabtan, og unsa ka ka-protect ang Ginoo kanimo. Nagisgot pagid sa castle, mga higala, nga kining maong atong kuta, mga higalag kaigsunan,
usa kini ka castle nga diin ang ato mga kaaway dili makaduol kanato. Nako i-compare ninyo sa inyong atubangan. Salmo 17 versikulo 8. Keep me as the apple of your eye, hide me in the shadow of your wings. Okay? Sa Mateo 23:37, unsay gisulti ni Kristo, Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you. How often I have longed to gather your children together as a hen and gathers her chicks under her wings, and you were not willing. So sa ato pa, kana nga pagbati, gigamit po na ni Kristo mga kaigsunan, that He is about to gather all the people under His wings, under His protections. So, mao na ang ginaampo ni Kristo para sa iyang mga katawhan. So God is so concerned to protect you. He's going to protect you mga kaigsunan. Without a doubt. Walay pagduha-duha. Doon natay Ginoo nga mo dipinsa mo manalipod ka nato sa tanan nga mga kaaway, sa tanan nga mga problema. Busa, let's turn to Him. Okay? Muliso kita kanunay nga to kaniya. Ang atong mga mata magatutok nga to kaniya. Sa awit nga nagkarayon, there's life in a look. Oh, sa pagtanaw lang doon na kaluwasan mga kaigsunan. In a look, there's life. Sa pagtanaw lang nato kang Kristo, doon na kinabuhi. Let's take refuge under His shadow, under His wings. Diha kita modangup kaniya, makabaton kita og panalipod. Diha kang Kristo. The Lord frees. The Lord delivers. Ang Dios luwas kanimo, libre kanimo. Mao kana ang Dios mga kaigsunan. Sumala pa sa Salmo 114 versikulo 3. The sea saw it and fled. Jordan was driven back. Kung sa may pasabot ana, that was a greatest example of liberation. Nga ato makit-an mga kaigsunan, you know, kung basahan nimong Book of Psalms, naga-remember sila na itabo dito sa Red Sea. The sea saw it. Pag-ingon ni sa salmista David nga ang kadagatan nakakita niya na, he was referring to the Red Sea. Nakita ka na og ni fled, ni iway ang dagat. So, na-remember nila mga kaigsunan, that's really true. The Jordan River turned back. Ang tubig sa sapa sa Jordan ming atras. Yes. Ni atras ang tubig ni balik sa agi para mahubas lang yun para magyan. Grabe no. Duha ka dagko kay mga milagro lang nagtilawan. Ang Red Sea, mi iway ang tubig. Ang Jordan River, ming atras ang tubig. Then, kanang giingon sa verse 4 mga kaigsunan, the mountains and the hills sleep. Milayat, miambak ang kabukiran mga kaigsunan. So, ma-remember na nila katong dito sa Mount Sinai. Dito sa Mount Sinai. So, isip creator ang Dios nagagamit siyang gahom. Using the nature aron luwason ang iyang mga katawhan. Pero, sometimes, nag-expecta nga ang Ginoo will do against the nature. Yes, He will use the nature. He will use the nature, but ang Ginoo may atong pasagdan unsa iyang pamagi. We cannot dictate Him. Sa nitabo dito sa Red Sea, ang wa man mag-dictate si Moses unsay buhaton. Pasagdan niya ang Ginoo sa iyang gustong buhaton. Dito sa Jordan River, pasagdan nila ang Ginoo sa iyang gustong buhaton. Dito sa Mount Sinai, pasagdan nila ang Ginoo sa iyang buhaton. So, ako ba mingo, Ginoo, paundangang ulan, Ginoo, grabe. Grabe mo makasugo sa Ginoo. Ginoo, undangang ulan, grabe ng baha. Ayaw ninyo gana ang Ginoo. Pasagdi ang Ginoo, Ginoo, kung sa may mong plano, nganong imo maninggi pabaha, nganong kaning ulan, grabe man kayo, magoy undang, ikaw kayo magbuot kung sa imong plano nimo para kanamo. Anyway, we trust in you. Nisalig kami kanimo. Si San Pablo sa 1 Corinto 10:1 hangtod sa 6 matud pa niya, kaning tanan hitabo ni dito pa sa kuan, gikan sa pagula sa mga katawan sa Israel, gikan sa Egypt ngadto sa
sa wilderness o ngadto sa Jordan, tabok sa Jordan o ngadto sa Kanaan. Ang katong nahitabo giportray katong tanan, gipakaon sila, giatiman sila, nakainom sila og tubig gikan sa ka bato o katong bato mao si Jesus Christ. So the same thing will happen to us. Kay katong paggawa nila gikan sa Ehipto, nakit-an sa mga salmista nga pariha pud sa atong kahimtang karon nga nigula tagikan sa kalibutan sa pagkamakasasala. And we have nothing to doubt. We have nothing to fear but only to trust. Dito sa hangtod makaabot sa journey sa earthly Kanaan, sa atong panahon karon sa heavenly Kanaan. Higalang mga kaigsunan, we have nothing to worry. God is there. He's going to protect you. He's going to save you, to hear you. Maminaw siya kanimo. The Lord hears and saves. Ang Dios nagapamati, nagapatalinghog, og nagaluwas siya kanimo. Sa Salmo 20 versikulo 2, may He send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. Ang Dios magapadala kanimo hinabang gikan sa sanktuaryo og magahatag kanimo og suporta gikan sa Zion. It's not because it is the sanctuary. It's not because it is the Zion. But it is because God is dwelling in the sanctuary. And it is because that God is dwelling in the Mount Zion. Ang sanctuary is just an ordinary temple. Mount Zion, where Jerusalem was, ordinary temple mga kaigsunan. But very clear, God is dwelling in it. Ang Diyos nagpuyo din ha. So, ang presensya sa Diyos, mao ang pinaka-importante. So, the issue here is not about Jerusalem. It's not about the Zion. It's about where God is dwelling in. Kung sa atong panimalay atong gipapuyo ang Dios, there is protection. There is help. There is support kung ang Dios atong gialaw mo puyo sa atong panimalay. Kung si Kristo atong gialaw mo uban mo sakay sabay sa atong sakyanan, atong i-recognize ang iyang presensya sa atong sakyanan nga magabiyahe kita, mao gihapon. The Lord will send help. The Lord will grant support. Nga naman, ang iyang presensya na adina nagpuyo. The same in us, in our heart, in our lives, sa atong mga kinabuhi, kung atong gitugutan sa ang Diyos mo puyo sa atong kasing-kasing, then there is help, there is protection, and there is support. For this reason, mga higalag kaigsunan, atong masabtan nga dinto sa sanctuaryo nga ang Diyos nagapuyo, Salmo 14 versikulo 7, there is salvation in the sanctuary. Salmo 27 versikulo 5, ang Dios nagaproteher kanato gikan sa mga dautan ug nagaabog sa mga dautan. Salmo 36 versikulo 8, dito sa sanctuaryo ang Dios nagaprovide sa atong mga panginahanglan. Dito sa sanctuaryo, Salmo 68:5, dito sa sanctuaryo ginaproteksyonan ang mga ilo, mga balo ug ang mga makaluluoy. Salmo 68:35, dito sa sanctuaryo, dito gipalig-on ang matag usa katao sa Dios. The same in our church. If we believe that God is dwelling in our church, if we believe that God is dwelling in our family, in our home, if God is dwelling in our heart, the same thing will happen. There is salvation, there is protection, there is sustenance, there is defense, there is strength. In other words, kadtong sanctuaryo nila mga higala, maotoy na himong central hub sa ilahang pagtuo ngadto sa Dios, og dito sa ilang pagtuo dunay nahitabong maintain a right relationship with God. Kaya dito sa sanctuary, dito gidemonstrate ang reconciliation. Pagpaubos, pag-accept nga ikaw nakasala, og maghalad, gidawat nimo ang halad nga mao si Jesus Christ. Pinagi sa karnero, tukmog uban pa dito sa sanctuary.
Dito ang demonstration of total repentance, total submission, acceptance of God's grace and forgiveness dito sa sanctuaryo. Sa ato pa, ang sanctuaryo naghatod og close, intimate relationship between the people of God and Jesus Christ. Dito sa sanctuaryo gi-portray tanan ang tanang mga lessons to learn the incoming Messiah to die on the cross of Calvary. Dito gi-perform, gi-demonstrate ang tanan. Pinagi sa sanctuaryo dito gi-umol pag-ayo ang ilang pagtuo sa mga tao to believe that someday the Lamb of God shall be slain for the forgiveness of our sins. Dito sa sanctuaryo mga kaigsunan gi-invoke ang God's guarantee of deliverance. Dito giplastar sa Dios ang paghatag sa Dios sa kaluwasan. The sanctuary service represents the salvation found in Jesus Christ. So dito sa sanctuaryo mga kaigsunan, nakitaan ang kaluwasan nga napalga nato gikan kan Jesus Christ. Karon ato nga pamalandong kaigsunan, kining sulti ni Ellen White, Sister Ellen White sa Steps to Christ, page 100 batot pa niya. Keep your wants, your joys, your sorrows, your cares, and your fears before God. You cannot burden Him. You cannot weary Him. He who numbers the hairs of your head is not indifferent to the wants of His children. The Lord is very pitiful and of tender mercy. James chapter 5 verse 11. His heart of love is touched by our sorrows and even by our utterances of them. Take to Him everything that perplexes the mind. Nothing is too great for Him to bear, for He holds up worlds. He rules over all the affairs of the universe. Nothing that in any way concerns our peace is too small for Him to notice. There is no chapter in our experience too dark for Him to read. There is no perplexity too difficult for Him to unravel. No calamity can befall the least of His children. No anxiety harass the soul, no joy cheer, no sincere prayer escape the lips, of which our Heavenly Father is unobservant, or in which He takes no immediate interest. Keep your wants, keep your joys. Matod pa ni Sister Ellen White. Kanang imuhang mga gusto, kanang mga kalipay, kanang mga kagulanan, kanang mga kabalaka, kanang mga kahadlok, ibutang ng tanan sa tubangan sa Dios. Ayaw ninyo himuang lulan ang Dios. Di nimo siya ma-overload. Besa kung sa kadaghan sa imong problema, kayaho na niya. Di nimo siya mapaluya. Kay siya ang source of all our strength. Di nimo mapaluya ang Dios. Bisan sa kadaghan imong problema, di kay mga adi na kung sumbong gini mo Ginoo basi maluya na ka sa kong problema. No. Keep on telling Him about your sorrows, worries, and difficulties. Kay siya ang nagaihap sa imong buhok nga para walay makulang. When God loves you, siya ihap po niya buhok, imong buhok iyang bantayan. Kanay mong banan, ingog I love you, nakaihap na siya sa imong buhok, waoy. Vice versa, kanay mong asawa, ingog I love you, nakahihap na siya pila kalugas imong buhok, wala. Pero ang Diyos, pag ingon niya I love you, kabalo siya pila na kabuk imong buhok na bilin. Kabalo siya. Ang Diyos maluluyon, mga higala, maluluyon ang Diyos. Ang iyahang kasing-kasing sa gugma mutandog sa atong mga kagulanan. Bisan sa atong mga sinultihan, ang Dios magapaminaw. Dada ang tanan nato mga kabalaka, tanan natong kagulanan, dado nato sa Dios. Kanang nakapasamok sa tong hunahuna, dado nato na sa iya.
Walay mga butang nga problema nga hilabihan kadako nga di makaya sa Dios. Makaya na niya. Walay mga kagkagulanan kalibog nga di niya makaya, bisan pagtibuok kalibutan nga problema, makaya na sa Dios. Kabalo ba mo? Pasan sa Dios ang tibok kalibutan? Naa siya mga kamot ang kalibutan? Kay balo ba mo nga siya nagamando sa tanang affairs, tanang kalihukan sa tibok universo? Siya gamando niya na. Walay mga butang nga diin ang Dios. Walay labot mga dagko butang na nagakitabo sa atong kapanahonan. Apil siya ni ini mga kaigsunan. Nothing that in any way concern our peace, too small for Him to notice. Sa atong mga kaguliyang o sa atong kalinaw, kalipay, bisan unsa kagamaya, mahibaw-an na niya tanan. Walay chapter sa tuang kinabuhi, sa atong kasinatian, nga ngit-ngit kayo nga di niya makita. Walay mga kaguol nga grabe kalisod alang kaniya pagsulbad, kaya na niya. Walay kalamidad nga mahulog alang siya makatawan sa Israel o kanimo kanako karon. Walay kalamidad o kabalaka o kaguol, kahadlok, mga pagharas sa mga kalag, tanan mahibaw-an na niya. Kaya na niya. Tanan nga mga pag-ampo nga nalitok sa ato ang ngabil, madungga na niya. Ang atong langitnong amahan kanunay nagapaminaw. Ang iyang concern ikaw. Kanunay siya nagatutok kanimo. That's why He's asking you to look upon Him, kay siya mismo nagatutok kanimo. He takes His concern for you. Kanang immediate interest mga kaigsunan. Muna'y ginahimo sa Dios para kanimo. Okay, mga pinanggan ako mga kaigsunan. Sorry, wa natay panahon. Ako na ipebalo kaninyo nga karong Sabado, karong adlaw. Ang tanang mga kapamilya sa Western Mindanao magtapok. Magkita din sa Datagan Seventh-day Adventist Church alang sa ka-special Sabbath Fellowship. O ang tanan usab nga mga kaigsunan po din sa Davao Oriental magtapok po sa Macambol, sa bagong building diya, House of Worship building nga gitukod sa mga kaigsunan ng dapita. So dito po magtapok tanang taga Davao Oriental. So magkita-kita ang tanan. So salamat kay kaninyo mga kaigsunan. Salamat po kayo sa tanang mga kapamilya nga walay undang nga naga-support sa tuang buhat diri sa kanginan. Usbon ko ana magyutay oras ang ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ nga mateng great provider. Ako sabi inyong kapamilya nimo ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel Villaver the first magiyon kanimo malipayong adlaw igpapahulay.